The Tejeros Convention of 1897 marked a turning point in the Philippine Revolution. Hindi lamang dahil naging malaki ang part nito in the fight for our independence, but also as a moment that exposed a deep political and ideological divisions among the revolutionaries. This convention was both a decisive meeting and a cause of lasting tension that would shape the future of our nation. The Katipunan or KKK was a revolutionary group founded by Andres Bonifacio in 1892, dedicated to the cause of Philippine independence from the Spanish colonial rule. However, habang ito ay mas lumalago, ideological and regional differences emerged, leading to the formation of two factions. The Magdalo, led by Emilio Aguinaldo and based in Cavite, and the Magdiwang, who's loyal to Bonifacio's leadership. These divisions were rooted in differences over strategy, leadership, and the future direction of the revolution. Here is the introduction for the Tejeros Convention. The Philippine Revolution of 1896 was the fight for independence against Spanish colonial rule. The secret revolutionary society, the Katipunan, led this movement, uniting Filipinos under the banner of freedom. As the revolution grew, internal factions emerged, particularly the Magdiwang and Magdalo groups, each with its vision for the future. Sa mga recent reporters, which is yung Group 3, nabanggit po nila yung about sa Cavite Mutiny, and yun po yung nagpasimula ng isa sa mga nagpasimula ng Philippine Revolution. And yung Philippine Revolution naman po is led by the Katipunan, which is alam naman po nating lahat na led by Andres Bonifacio. And habang tumatagal at mas lumalaki pa po yung revolution, nagkaroon ng dalawang parties, which is ang Magdalo and Magdiwang party, which is madidiscuss pa po sa mga susunod na parts. Tensions between Magdiwang and Magdalo. The Magdiwang and Magdalo factions had ideological and leadership differences. They clashed over military strategies and territorial jurisdiction in Cavite. So ang Magdiwang and Magdalo naman po is parang dalawang political parties na may magkaibang ideology kung paano magli-lead sa ating country and kung paano nila isi-shape ang future para sa mga tao before na pamumunuan nila during the Philippine Revolution. Ang Magdalo and Magdiwang is yung Magdalo is composed ng mga rich people from the society, which is called the Ilustrados, and most of them are from Cavite, while the Magdiwang is composed of middle class or poorer people in the society, and most of them came from Manila. To address the issues, a convention was called Tejeros, was called in Tejeros, Cavite, on March 22, 1897, which is yun na nga po yung Tejeros Convention. Tejeros is parang lugar po siya sa Cavite, and doon po ipinangalan yung Tejeros Convention. Leaders would discuss military strategies but soon shifted to politics. Ang original purpose po sana ng Tejeros Convention is discuss about military strategies for the Philippine Revolution, kung paano natin lalabanan ng mga Spanish colonizers, but soonly nag-shift po siya into politics, which is yun. Nang dahil sa alitan ng dalawang paksyon na ito, nagkaroon ng pagtitipon noong March 1897. Originally, the main purpose of the meeting was to discuss military strategies and address the internal conflicts between the Magdalo and Magdiwang factions. However, as discussions progressed, the focus shifted from military tactics to a more ambitious goal, the establishment of a revolutionary government. This change in agenda signals a shift in thinking. Rather than just coordinating military efforts, the attendees saw an opportunity to discuss broader political reforms and the establishment of a new governing body, reflecting their revolutionary aims.
Dahil na rin sa kagustuhan ng mga dumalo sa pagtitipon na magkaroon ng bagong revolutionary system, naganap ang kauna-unahang botohan sa Tejeros Convention. Sinimulan ang pagnonomina sa pagkapresidente. Pinangunahan ito ni Jacinto Lumbreras na ininomina si Andres Bonifacio. Sinundan naman ito ni Daniel Tirona at kanyang ninomina si Mariano Trias at Emilio Aguinaldo. Makalipas ang ilang oras ay natapos ang botohan sa posisyon ng presidente at inanunsyo ni General Artemio Ricarte ang resulta. Ang nanalo sa halalan bilang pagkapresidente ay si Emilio Aguinaldo na nakakuha ng 146 na boto mula sa 256 rehistradong botante. Nagdamo naman ng 81 na boto si Andres Bonifacio habang 29 naman na boto ang kay Mariano Trias. Matapos ang botohan sa pagkapresidente ay tumayo si Severino de las Alas at sinabing si Andres Bonifacio na lamang ang maging vice-presidente dahil siya naman ang pangalawa sa pinakamataas na bilang ng boto. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Daniel Tirona kung kaya't nagkaroon ng panibagong botohan sa pagka-vice-presidente. Nahalal dito sina Andres Bonifacio, Mariano Trinas at Mariano Alvarez, ngunit natalo si Bonifacio at nanalo sa pagka-vice-presidente si Mariano Trias. Natapos na ang botohan at binanggit na ni General Artemio Ricarte ang resulta. Narito ang resulta ng botohan na kung saan ating makikita na nanalo sa pagka-presidente si Emilio Aguinaldo, Mariano Trias naman ang nanalo sa pagka-vice-presidente, Captain General naman si Artemio Ricarte, Director of War, Emiliano Riego de Dios, at Director of the Interior naman si Andres Bonifacio. Results of the election: si Emilio Aguinaldo ang nahalal na Pangulo, at si Mariano Trias naman ang pangalawang Pangulo, habang si Andres Bonifacio ang naging Director of the Interior at nagsabing hindi patas ang proseso. Ang kanyang pagtutol ay nagdulot ng malaking kontrobersya sa mga revolusyonaryo. Pinahayag ni Bonifacio na hindi wasto ang halalan sa pamamagitan ng Acta de Tejeros. Nagtatag siya ng isang kalaban na pamahalaan sa Naik, Cavite. Ngunit ang kanyang paghihimagsik ay hindi nagtagal. Siya ay naaresto at napatay noong Mayo 1897. Ito ay isang malungkot na wakas para sa isa sa mga pangunahing tauhan ng revolusyon. Ang Tejeros Convention ay nagpatatag sa pamumuno ni Aguinaldo, ngunit nagdulot din ng pagkakahati sa mga revolusyonaryong puwersa. Ang sandaling ito ng kasaysayan ay nagmarka ng paglipat sa isang sentralisadong revolusyonaryong pamahalaan na humubog sa hinaharap ng pakikibaka para sa kalayaan at sa panghuling istruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Bonifacio's Declaration of Nullification. Noong Marso 23, isang araw pagkatapos ng Tejeros Convention, si Bonifacio na nabigo sa manipulasyon at kawalan ng transparency ng halalan ay nagpahayag na hindi wasto ang mga resulta. Naramdaman ni Bonifacio na ang kanyang otoridad bilang supremo ng katipunan ay nasira at ang halalan ay nadungisan ng paksyonalismo at ay hindi lehitimo. Formation of a rival government in Naik. Dahil ayaw nilang kilalanin ang pamumuno ni Aguinaldo, nagpasya si Bonifacio na kumilos. Noong Abril 1997, siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagtatag ng isang kalaban na pamahalaan sa Naik, Cavite na tinawag na Naik Military Agreement. According sa na-research namin, ito ay nilagdaan or pinirmahan ni Bonifacio at ng iba pang or the other 41 men during that time. Aside from that, nung mas lalo nang lumago or lumaki yung hidwaan between Andres Bonifacio and Emilio Aguinaldo, nakita ni Emilio Aguinaldo na isang banta or threat yung itinayo ni Andres Bonifacio na rival government sa pamumuno niya. So, during that time, inakusahan niya or pinaratangan niya si Andres Bonifacio ng treason, isang pag-aaklas o pagre-rebelde sa pamumuno niya. Noong pinaaresto niya si Andres Bonifacio,
On May 10, 1897, Andres Bonifacio was executed in the mountains of Maragondon by firing squad along with his brother. Yung naging impact naman at significance ng Tejeros Convention is nag-iwan ito ng marka sa atin. Masasabi lang dito na yung Tejeros Convention is, ang aim lang naman nila is magkaroon ng unified na leadership between the two divisions. Parang magkaroon ng mas maganda at maayos, magkakasama, pagkakaisa na pamumuno during that time. At sa political status na mayroon ng Pilipinas ngayon, nagkaroon din ng influence yung Tejeros Convention. Like, yung nangyari during the Tejeros Convention is parang nag-set siya ng example at standard sa kung anong estado mayroon ang Philippine politics sa ngayon. And all in all, in conclusion, masasabi natin na yung Tejeros Convention is nag-iwan talaga siya sa atin ng malaking impact. Like, nagkaroon talaga siya or nag-iwan ng legacy sa Philippine history na mayroon tayo ngayon. Yung mga nangyari sa convention, sa Tejeros Convention during that time is isang malaking kasaysayan or parte ng ating kasaysayan na nagpamulat sa ating mga mata. And overall, masasabi lang namin na leadership is not all about winning. Yes, ang aim natin is makuha kung ano yung goal natin, ma-accomplish natin yung mga goals na meron tayo. But aside from winning, leadership also stands for being united as one.